Mga kapuso, alam niyo po bang 20 taon na tayong may internet sa bansa? Kaya kamakailan sa anibersaryo nito, nagtipon-tipon po ang mga kinatawa ng private sector at gobyerno para talakayin kung ano ang susunod na hakbang para mapalago pa ang internet sa bansa. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Taong 1994, nang unang magkaroon ng commercial internet access sa Pilipinas, ang Department of Science and Technology o DOST at ilang universidad gaya ng UP, Ateneo at De La Salle University ang ilan lang sa unang nakagamit ng internet noon. 2 dekadang nakalipas, milyon-milyong Pilipino na ngayon ang nakaka-internet. Mapabahay, opisina man o kahit on the road pa gamit ang mga cellphone at tablets. Today, we celebrate not the dialogue. At sa ika-20 anibersaryo ng pagkakaroon ng commercial internet access sa bansa, nagsama-sama ang mga kinatawa ng telecommunication companies, ilang ahensya ng gobyerno at iba't ibang media organizations. Pinangunahan ng mga leader ng ICANN o Internet Corporation for Assigned Name and Numbers ang pagdiriwang na may temang Philippine Internet, 20 years anticipating its next. Dumating sa pagtitipon ng tinaguriang Godmother of the Philippine Internet at ang first Asian female board member ng ICANN na si Judith Duavit Vasquez. Siya rin ang founder at chairman ng PH Colo Incorporated o the Philippines Telecommunications Cross-Connection Site na nagpo-provide ng infrastructure sa mga leading carriers at internet services providers sa bansa. At siya rin ang board member ng GMA Network Incorporated. Para kay Vasquez, mahalagang pagyamanin ang nilalaman ng internet para na rin sa lalong dumaraming Pilipino gumagamit nito. The challenge today is, how do we use this infrastructure? How do we create content that captures the Filipino? And even more so, content that captures the rest of the world. Right. Don't look at internet as a technical platform. Look at it as an ecosystem. Dumalo rin sa pagtitipon si dating Supreme Court Chief Justice at GMA Independent Director Artemio Panganiban at mga kinatawa ng DOJ at PNP, pati na ang ilang negosyanteng may kontribusyon sa pagpapalaganap ng internet sa bansa, gaya ng social media. Tinalakay nila ang merito ng kontrobersyal na cybercrime law sa pagsupil sa mga krimen sa internet. Tulad na lang ng cyber pornography na kadalasang menor de edad ang mga nabibiktima. Cybercrime is banking. Yung mga accounts po ninyo, yung mga credit cards po ninyo, okay, child pornography, yung mga anak po natin. So these are the things that this is what this law was crafted really for. Pagka-internet ang ginagamit natin, nakikipag-usap tayo sa mundo. Habang ginagamit yan, habang lumalaganap yan, bumibilis at namumura. At darating ang araw, libre na talaga yan. Umaasa naman ang ICANN at mga telcos na mas gaganda at mapapabilis pa ang internet connection sa Pilipinas sa mga susunod na taon dahil na rin yan sa mga paparating na bagong teknolohiya. JP Soriano, GMA News.